Okay. So, yun, nasubukan po natin, hindi pa po ready yung bago nating gadget, ano? So, balik po tayo dun sa dati, yung luma po na gadget. Sensya na po, at medyo maselan po kasi ng kaunti yung ating pag-aaralan ngayon, ano? Ah, Hindi ko po alam kung ano ang magiging response ng marami dito. That, but still, I have to obey kung ano yung dinidikta ng Banal na Espiritu sa atin na dapat nating sabihin, lalo na sa mga huling araw na ito bago dumating ang ating Panginoon. There's so many things na hindi po pangkaraniwan. Especially sa panahon na ngayon, nasyado nang mababa ang moral ng tao. At salamat sa Panginoon sapagkat so many nations ngayon ay inaharang na po ang mga ibang mga samahan na nagliligaw sa marami. Marami po yan. Kung babanggitin ko yung iba-ibang mga ginagawa nila, paninindigan nila, itinuturo nila sa mga kabataan, at binibigyan ng confusion ng maraming mga tao about gender. So, pinakalas pong bansa ang nagban ng ganitong mga paninindigan ay ang Hungary. Tama ba yung aking pronunciation? Hungary, kasi parang Hungary, Hungary. At ang Russia po noon pa, sila po ang pinakaunang-unang nag-ban po ng lahat ng mga aktibidad na ito sa kanilang bansa. Ang pinakahuli pong pinagbawal ng Russia ay ang Satanism. Talagang binigyan nila talaga ng hard time mga taong ito. If they will not stop, maaari po silang makasuhan. Even the other mga grupo, so pinagbabawalan po sila. Even in Saudi Arabia, ay pinagbabawal po ang mga ganitong aktibidad. So, salamat sa Panginoon sapagkat siya po'y gumagawa at kumikilos upang ang mga tao ay magising sa katotohanan. And yet, we know on this last day, Satan will give his full power and force to deceive many. Ang sabi nga po, if it's possible, sabi nga po, even the very elect ay ma-deceive din. If possible, sabi po ng ating Panginoon Kristo. So, maging aware po tayo sa mga nangyayari ngayon sa kasalukuyan sa sanlibutan. We are preparing ourselves sa darating pong mga panahon. On the 2030, sinasabi, ay mag-uumpisa po ang pagtitipon ng mga bansa upang ganapin na ang isang sangkatauhang pagbabago. Kakaroon daw po ng one world government, one world religion, one world currency, at yan na po in the 2030, nagkataon po 2030. Yun po ang edad ng ating Panginoon Kristo, 30 years old nang siya po ay magpasimulang mangaral. And the 7th year covenant po ay magpapasimula sa panahon na yon. It means 2037. Hindi po sinasabing gano'n na yun po ang mangyayari sa 2037. Kung magpapasimula ito ng 2030, 3.5 years na pagpangangaral ng salita ng Diyos, 3.5 years na pangangaral ng salita ng Diyos, then the remaining 3.5 years is the great tribulation and persecution of all believing people in God. Yan po ang ating pinaghahandaan. And we know that God is preparing us, lalo na po ngayon, tuloy-tuloy naman po yung pag-warning niyo sa atin. At even in this introduction, pasensya na po kayo, sabi na palagi daw po ang mahabang introduction. Though I'm not, binibigyan ko lang po ng madiin ang ating mga pinag-aaralan. Why God is giving all these messages to us today.
So let us pray. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Patuloy ka namin dinadakila, pinupuri, pinasasalamatan sa lahat ng ito. Ikaw po ang madakila, ikaw po ang mabigyan ng karangalan sa lahat ng aming mga pinag-aaralan na ito. Lalo na kung aming susundin ang lahat ng mga iniaaral mo sa amin at ipinararating mo sa amin. Hindi lamang kami makikinig, kundi kami ay magsasagawa ng iyong mga salita upang makita mo, Panginoon, na kami ay tunay na mga alagad mo. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. We are praying all this, what we have tackled, O God, about na nangyayari sa buong sanlibutan. We are in the end time, Father God. At salamat po, Panginoon, sapagkat inihahayag mo ang iyong sarili at ang iyong mga salita sa amin ngayon. This message, O God, dalangin ko. Let it be an eye-opening to many, especially sa mga kabataan. Especially po sa mga kabataan ngayon. Na masyadong naliligaw sa iba't ibang mga bagay. Sa kamunduhan, sa kalayawan, sa iba-ibang mga dikta ng sanlibutan. Marami po, Panginoon, ang naliligaw sa ngayon, lalo na sa paglaganap ng internet, ng mga iba-ibang mga kaparaanan na ginagamit ng Diablo. Instead na magamit ang mga bagay nito sa positibong paraan, ay nagagamit nito sa negatibong paraan. So tulungan mo po, Panginoon, ang aming mga kabataan. Yes, Lord. At sino man sa amin ngayon na nakikinig, tulungan mo kaming itong lahat ay maunawaan. Imbes na rebelyon ang dumating sa aming mga puso, kami magising, Panginoon, sa katotohanan ito na iyong ipararating sa amin. Dakilain ang iyong pangalan. Hayaan mo po ang iyong banal na Espiritu ay malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Tulungan kami, Panginoon, lalo na ang mga kabataan, na ito'y maunawaan. Yes, Lord. Na ito, Panginoon Diyos, ay kanilang tanggapin bilang katotohanan upang mabago ang kanilang mga buhay. Tulungan mo po, Panginoon, ng bawat sa amin. Lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng aming Kristo. We commit everything, O God, lalo na ang aming mga kapatiran sa iba't ibang dako. Yes, Lord. Ang bahagi ng iyong katawan, aming Kristo. Tulungan mo kaming mangaral ng katulad, Panginoon, ng pangangaral ng mga apostol, ng mga propeta noong unang panahon, katulad mo, aming Kristo, na hindi mo kinatatakutan ng kamatayan, may pahayag lamang ang katotohanan. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat po, Panginoon, sa walang hanggang katiyagaan mo sa amin. Sa lahat ng ito, sa iyo po namin binibigay, Ama, ang lahat po ng kapurihan, kapasalamatan sa tanging pangalan po ng aming Kristo. Amen. Amen. Okay, salamat sa Panginoon. We don't know na ito ay isang panahon na ang pag nililay-nilay sa mga nangyayari sa ating buhay, sa kapaligiran natin, even into our nation today. Hindi po siguro marahil lingid sa inyo ang nangyayari sa mga ating bansa. At tayo po ay nalalagay sa isang peligro. Dahil na rin sa hindi natin maintindihan ang maugali ng ating mga kapwa Pilipino. They are provoking the superpowers na parabagang walang kamatayan ng maraming mga tao. Even them, oh God, ginagamit nila ang kanilang sarili to provoke these people upang ang ating bansa ay lalong magulo. So let's continue to pray. So dito sa ating pag-aaralan, 2 Thessalonians 2:3, at mamaya po ay babasahin po natin. Hindi ko po alam kung saan tayo ilalagay ng ating Panginoon dito. Ang Banal na Espiritu, marahil kung ang ating susunod na babasahin from 4 to 12 ay sa una o sa huli o sa gitna, ito ay i-insert. Hindi ko po alam. Basta sumunod lang po tayo.
Magpo-flow lang po tayo sa agos ng Banal na Espiritu. 2 Thessalonians 2:3. Ang sabi po dito, sa anumang paraan, huwag kayong padadaya kanino man. Amen. Ang araw ng Panginoon na hindi darating hanggat di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng suwail, ang itinalaga sa walang katapusang kaparusahan. Na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Eternal damnation. Yung ating pong binasang ito ay bahagi ng sulat po ni San Pablo sa mga Thessalonica. Marami pong mga samahan, sometimes mga mangangaral, mga Kristiyano, ang nagkakaroon ng ibang interpretasyon, lalo na po sa ganitong usapin. Masyadong napopokus ang kanilang mga kaisipan, mga panindigan at prinsipyo. Ano ba talaga ang panahon ng pagdating ng ating Panginoon? Ito ba ay pre-trib or post-trib? Ganon. So, para sa akin po, hindi mahalaga kung ito ay pre-trib or post-trib na tinatawag nila. Ang pinag-uusapan po natin dito ay yung ating kahandaan. Anumang oras na darating ang panahon ng pagdating ng ating Panginoon. Subalit sa ating pong pag-aaralan na ito, hindi po nakafocus lang sa Antikristo ang ating pag-uusapan. Sapagkat dito po ang tinutukoy na suwail ay walang iba kundi ang Antikristo. And we know that the Antichrist has the spirit of Satan. And Satan is the author of rebellion. Tandaan po natin yan. Maging ang ating Panginoon Kristo ay kanyang sinabi, ang inyong ama, sabi niya sa ibang mga leader ng relihiyon ng kapanahonan niya, ang inyong ama ay si Satanas. Siya ang ama ng kasinungalingan at walang anumang katotohanan ang nasa kanya. Walang anumang katotohanan ang nasa kanya. So siya ang unang naging suwail. Tinignan ko po sa dictionary hanggang doon po sa Google, hanggang sa Chrome, kung anong ibig sabihin po ng salitang perdition. Kasi po sa ibang salin, doon po sa English, sabi niya, do not let anyone deceive you in every way. For the day will not come until the final rebellion takes place and the wicked one appears who is destined to hell. Ang sabi po dito. Pero po sa ibang translation po nito, sa King James at sa iba pang mga translation, ang tinutukoy ito po doon ay yung the son of perdition. The son of perdition. At tinignan ko po kung ano yung tunay na kahulugan ng perdition. Ito po ay tumutukoy sa salitang kapahamakan. Ang anak ng kapahamakan, kung titignan po natin yung sinabing the son of perdition, ang anak ng kapahamakan, pagkapahamak ng kaluluwa. Yun po ang kahulugan ng perdition sa dictionary at sa biblical meaning po ay yung pagkapahamak ng kaluluwa. Sa Tagalog po ay nakasulat doon ay suwail. Kaya dito sa ating binasa, sabi niya, ang paglitaw ng suwail. Suwail, ang ibig sabihin po sa Ingles ay rebellious. Rebellious. Mapaghimagsik. Mapaghimagsik. Sutil. Yan po ang ibang salita ng suwail. Sutil.
na ang ibig sabihin ay mahirap sugpuin, mahirap kontrolin, mahirap pigilin. Yun po ang salitang sutil. Perdition, ang sabi po sa ibang translasyon ay a state of eternal damnation or suffering. A state, isang kalagayan of eternal damnation or suffering. Yun po ang ibig sabihin po ng perdition sa ibang kahulugan. So, perdition, kapahamakan, pagkapahamak ng kaluluwa, at ang kalagayan ng walang hanggang kaparusahan at paghihirap. Yung pong wicked, dito po sa English na binasad natin dito, the wicked one, ano po, ang ibig sabihin po ng Tagalog ng wicked ay kasamaan. At tinignan ko po yung isa pang meaning nito. Ako po'y nagulat sapagkat hindi po ako yung pamilyar sa Tagalog na ito, na malalim na Tagalog na ginagamit nung unang panahon. Wicked or perdition, ang pakahulugan nito ay kasanaan. Ewan ko, kahit siguro po kayo, hindi pa ninyo narinig yung word na yan sa Tagalog na kasanaan. Hindi man kasamaan yan kasanaan. Ang sabi po dito, a place, tingnan po ninyo, a place inhabited by demons and wicked soul suffering due to sins. Yun po yung kasanaan sa malalim na Tagalog. Isang lugar na pinamumugaran ng mga demonyo at ng mga makasalanang mga kaluluwa na nagdurusa dahil sa kanilang mga kasalanan. Yun po. So, suwail, perdition, sutil, wicked, kasanaan, isa po ang tinutukoy nito. Alam natin na bago palighayin at magkasala ang taong si Adan at Eva, naganap na ang isang rebelyon. Ano po, bago palighayin si Adan at si Eva, naganap na po ang isang rebelyon. At yun po'y nangyari mismo sa langit. Mismo sa langit. Doon kung nasaan ang kaharian ng Diyos. And we know that, who is that? It's Lucifer. Ang kanyang pangalan po noon ay Lucifer pa, hindi pa po Satanas. Nung na siya po, after the revelation, doon lang po siya binangsagan ng Satanas o Satan. But before, napakadakila, napakagandang anghel, isang cherubim, isang archangel na nagbabantay sa trono ng Diyos. Pero pumasok sa kanyang puso ang isang inggit. Ayun po ang pinagmulan ng lahat ng yan. Inggit, selos. Nakita niya na ang Diyos ay sinasamba ng napakaraming mga anghel. At siya'y nandoon mismo sa tabi ng trono na yun na nagbabantay siya sa trono ng Diyos. At nakita niya na para bagang kasama siya sa sinasamba. So, pumasok sa kanyang kaisipan ang isang rebellion. Kaya doon po, the Isaiah, nasusulat, tatanyag din ako at tatayo at sasambahin ng maraming mga tao. Ayun po ang kanyang naging kaisipan. Now, sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo, ginamit rin niya si Judas Iscariote upang mapigilan ang pagliligtas ng Diyos sa tao. He tried to stop it sa anumang kaparaanan, pero hindi siya nagtagumpay. Pati si Judas Iscariote ay nadamay na sa kanyang ginagawa. Even on these last days, tandaan po natin, ang gagamitin ng dyablo ay ang mismong Antikristo at ang kanyang mga alagad
ng mga suwail din. Masyado tayo napopokus sa pagiging suwail nitong antikristo na ito. And yet we don't even know, even us, is part of this rebellion before. Sana po, tama po yung sinabi ko, before. Pero ngayon hindi na. Sa buong kasaysayan ng tao, hanggang sa Israel, nandoon ang rebellion, ang paghihimagsik. Di po ba? Nang ilabas ng Panginoon through Moses ang bansang Israel sa Ehipto, anong ginawa nila nang sila ay nasa ilang? Reklamo. Nagre-rebelde sila laban sa Diyos at kay Moses. Pero ang nangyari, lahat ng inilabas ng Diyos doon sa Israel, sa Ehipto, lahat ng matatanda ay hindi nakarating sa lupang pangako. Lahat sila'y namatay at inilibing sa disyerto for 40 years na sila'y nagpaikot-ikot. At ang mga natira ay mga kabataan na pinangunahan ni Joshua at Caleb. Salamat sa Panginoon sapagkat nagtitira pa rin siya ng mga kabataan. Amen. Hanggang ngayon. But sad is, marami sa ngayon sa mga kabataan ang rebelde. Una sa Diyos, ikalawa sa kanilang mga magulang. Maging sa panahon ng ating Panginoon Kristo, siya mismo ang nagsalita. Ito'y nakasulat sa John chapter 17. Tingnan po ninyo ang mismo sinabi ng ating Panginoong Kristo patungkol po kay Judas Iscariote. 17. Okay, kalimutan kong i-mark para makita kaagad. John chapter 17 verse 12. Tingnan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoon. 17:12. Saan na ba siya? Alam ko meron siyang tata. Ito po yung panalangin ng ating Panginoon Kristo. Tandaan po natin John 17. Ano po? Ito po yung panalangin ng ating Panginoon Kristo para sa kanyang mga alagad. Hanggang sa ngayon para sa atin. Pero meron po siyang binanggit doon sa 12, ng verse 12. At sabi, habang kasama nila ako, sino po yung nila? Yung pong mga alagad at mga disipulo. Ano po? Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng yung pangalang ibinigay mo sa akin. Pangalang ibinigay mo sa akin. Ano po yung bang pangalan na yon? Jesus? Jesus? Noong unang panahon wala pang J? Jesus? Yeshua? Ang ibig pong sabihin ng Jesus, Yeshua, Yesu ay God is my salvation. Yun po ang ibinigay ng Diyos sa ating Panginoon Kristo. God is my salvation. Kaya sabi po dito, habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila. Ito po yung tunay na pastor. Inalagaan ko sila. At ni isa may walang napahamak. At isa may walang napahamak. Hello. Mga pastors, mga shepherd. Ano nangyayari sa ating mga flocks na binabantayan na ipinagkatiwala sa atin? Sana walang napapahamak at nalalayo sa Panginoon. Inalagaan ko sila at ni isa may walang napahamak. Liban, tingnan po ninyo, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan.
Hindi nagkulang ang ating Panginoon. Ang sabi niya, inalagaan ko sila, iningatan. At walang isa man na sa kanila napahamak, maliban sa taong umanap ng kanyang kapahamakan. Hello? Wala pong intensyon ng Diyos na tayo po'y mapahamak. Amen. Walang intensyon ng ating mga magulang na tayo'y mapahamak. Pero kung minsan ang tao, ang ating mga anak, ang naghahanap ng kanilang kapahamakan. And we know who is this? Judas Iscariote. Ang nagkanulo sa ating Panginoon. Nung mapag-isip-isip niya ang kanyang kasalanan, pumasok sa kanya ang guilt, isinoli niya yung 30 pirasong pilak sa mga lagad ng relihiyon, ngunit hindi yon naging sapat. Andun pa rin ang guilt. Kaya imbes na siya magsisi at magbalik loob sa Panginoon, siya po ay pumunta sa isang bangin at siya po ay nagbigti sa pamamagitan ng isang lubid at halaman. Sa kanyang pagkabigti, hindi natagalan ng halaman at ng lubid ang bigat ng kasalanan na dala-dala niya at ito'y nawasak at bumagsak sa lupa. At sinasabi po ng banal na kasulatan, sumpain ang kinabagsakan at dugo ng lupang yun. Even up to his death, isinumpa pa rin ang lugar na kanyang ikinabagsakan. Ganon po katindi ang parusa ng kasalanan. Sa akala natin, hindi. Sa panahon natin ngayon, especially Generation Z na tinatawag, even pumasok na po tayo sa Generation Alpha. Naalala ko po yung isa sa nabasa ko sa isang balita, nakalimutan ko na kung saan ito sa lugar. Either it is in China or whatever, sa ano pong lugar. Dahil lang sa cellphone na kinuha ng kanilang nanay sa kanila. Sila po'y nakataga doon sa, I think it is sa 7th floor ng apartment. 3 magkakapatid na babae. Kinuha ng kanilang ina, ang kanilang mga cellphone, siguro masyado na silang na-addict. Alam po ninyo, ang ginawa ng 3 magkakapatid, sabay-sabay po silang tumalon sa bintana, nagpakamatay. Dahil lang sa cellphone. Ganito na po ngayon ang henerasyon ng mga kabataan. Kaya kung hindi po natin sila babantayan, talaga pong mapapahamak sila. Huwag po kayong matakot kahit na magalit sila sa inyo. Kahit na sumpain pa nila kayo. Ang mahalaga, itutuwid natin sila sa anumang kaparaanan. Sa anumang kaparaan. Hindi ko po alam kung paano ipapasok itong isa sa mga naisulat dito. There's so many people ngayon, lalo na sa mga kabataan. Excuse. Hello mga kabataan ngayon. Masyadong nadadala sa immorality, sa sex. Iba-ibang mga bagay na nangyayari. Iba-ibang mga bagay na nangyayari. Alam po ninyo, ang sabi ng ating kapatid na si San Pablo sa mga taga-Korinta, 1 Corinthians chapter 6, 18 to 20, ito po yung nangyayari ngayon eh. Biglang-biglang mag-aasawa, magpapakasal tapos hindi naman may tuloy-tuloy. Hanggang sa maghiwalay tapos makikisama sa iba, samantalang sila'y kasal sa kanilang iniwan. Doon po sa salitang ito na ni San Pablo, ito ay isang warning. Ang sabi po dito ni San Pablo, huwag kayong magkikiyapid
Sa alinman bahagi ng kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala. Di ba? Meron kang ginagawang kasalanan pero meron mga tao napipinsala. Ano po? Halimbawa, yung niloloko mo, naabuso mo yung kanilang pagtitiwala sa iyo, ninanakawan. Ang sabi, sa alinmang ibang kasalanan na ginagawa ng tao, iba ang napipinsala. Ngunit sa pakikiapid, sariling katawan ang kanyang pinipinsala. Sariling katawan ang kanyang pinipinsala sa pagkikiapid, sa fornication. Iba po yung fornication at saka iba po yung pagkikiapid. Yung adultery. Adultery yung meron kang kaasawa o meron yung asawa, nakikasama ka. That is an adultery. Fornication, hindi kayo mag-asawa, pero kayo may relasyon sexual. And that is fornication. Even those things, sasabi po sa Galatians chapter 19, will not enter the kingdom of God. Ang gumagawa ng mga ganyan. Judas chose his destiny, his fate. Yan pong kanya, F-A-T-E. Ano po? Nakakatakot, but still, yun po ang nangyayari. Even within the church, sorry to say, hindi na po ako magpapakalayo-layo. I know some people, Christians, preachers, ministers, who are involved in adultery and fornications. Sila'y tumatayo sa likod ng mga pulpito nangangaral, and yet their life is in evil doing. They are becoming parts of the soil, the sons of the perditions. Ang mga anak na ahantong sa kapahamakan. Hindi natin alam, sa ating pagkikipagrelasyon sa bawal na relasyon, winawasak natin ang ating sarili, winawasak natin ang ating reputasyon, winawasak natin ang ating pangalan, winawasak natin ang pangalan ng ating Diyos, winawasak natin ang pangalan ng ating mga magulang. Pati magulang na napagsasabihan ng mga konsentidor. Dahil sa mga anak na suwail. Ito'y tanda pa rin ng pagiging suwail. Suwail sa Diyos, suwail sa salita ng Diyos, suwail sa magulang, at suwail sa damdamin ng mga magulang. Honoring God is keeping His name holy. Tandaan po natin yan. Honoring God is keeping His name holy. To be obedient to His word, to our parents, even the word of our parents. Hello, mga kabataan. Hello, mga Christians. Sa John 8:32, di ba sinasabi, if you continue in my word, then you are my disciple. You shall know the truth, and the truth shall set you free. If we will continue and abide in the word, basa tayo ng basa ng Biblia, basa tayo ng basa ng mga doktrina, basa tayo ng basa ng mga katuruan ng mga reliyon. Pinupuno natin ng Word of God ang ating mga kaisipan, and yet behind in all of this, andun pa rin yung pagnanasa ng laman, andun pa rin yung pagnanasa ng sanlibutan. Sino ang dinadaya natin? We cannot mock God. What we sow, we shall reap. Mocking, sabi nga po, doon sa book of Isaiah, na pinag-aralin na natin, napakatagal na. Anong sabi ng Panginoon sa Israel through this prophet?
Dahil sa mga taong ito, ang sabi ng Diyos, sa mga Israelita, dahil sa mga taong ito, nilalapastangan ang aking pangalan. Because of us living in sin, ang Diyos ay nilalapastangan ng mga hindi mananampalataya. Ang sabi ng ating binasa kanina, 8:32, you shall know the truth and the truth shall set you free. Free from guilt, free from lust, free from the lust of the world. Sino bang hindi nagkakasala sa atin at nagkasala? Ako. Sabi nga po, paulit-ulit ko sinasabi ito. Sabi ni Paul, I am the chief of all sinners. Sabi ni Paul, si St. Paul, I am the chief of all sinners. Pero sasabihin ko sa kanya, Paul, huwag kang pakasiguro, nandito ako sa tabi mo. Huwag kang pakasiguro, Paul, nandito ako sa tabi mo. I have sinned against my parents. Kinukumpisal ko ito. I have sinned against my parents. Nilapastangan ko ang kanilang pangalan. Niyurakan ko ang kanilang pangalan at kanilang dangal sa mga kasalanan yun na aking ginawa. Even though they are dead already, ako humihingi ng tawad sa kanila. Ilang beses ako humihingi ng tawad sa aking mga magulang. Sana'y patawarin ako sa aking pagyurak sa kanilang pangalan. I know, hindi nila ako naririnig. But God hears me. Naririnig ng Diyos ang aking paghingi ng tawad sa aking mga magulang. At alam ko rin, una sa Diyos, ako'y nagkasala. Ikalawa lamang sa aking mga magulang. Hanggat hindi natin iniiwan ang sanlibutan na ito, ang pita ng ating laman, hindi tayo mapapalaya ng ating Panginoon. Hindi po yan na parang isang magic wand na papalatukin yung ulo mo. Okay, bagong nilalang ka na. No. Maraming mga paraan at daan na dadaanan natin. The process is too painful kuminsan. We have to give up all the things that we precious in our heart. Kailangan natin i-give up ang lahat ng mga yan. Hindi naman naalisin ng Panginoon ang ating identity as His children. Ang aalisin ng Panginoon sa atin yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa atin. Amen. Kailangan nating sumunod sa kanyang ginagawa. Alam po ninyo noon, I just want to mention this three people na naging kahanga-hanga para sa akin ang kanilang naging buhay at pasya sa buhay nila. Number one, excuse. I asked the permission to Pastora Dolor Pagio. She remained single up to now. Matandang dalaga po siya sa tawag sa atin ngayon. Na minsan ako po ay nagbiro sa kanya, Pastora, sabi niya, gusto mo ihanap kita ng magiging partner. Alam po ninyo kung anong ginawa niya sa akin? Sabi niya sa akin. Nag-cross po siya ng arm sa akin. That means of rebuke. Si Pastora Tess Gatos, naging biyuda. Ang bata pa ng kanyang mga anak, ilang taon lang, nung mamatay ang kanyang asawa dahil sa isang pangyayari. She remained single. Hanggang sa ngayon ay nagkaapo na siya. Hindi niya iniwan ang kanyang mga anak. Hindi siya nag-asawa ng iba. She remained faithful to the church and to her family. Si Pastora Tess Gatos.
Ang aking mother-in-law na si Lola Loy, nung siya po'y mabiyuda at nagtrabaho sa Batangas, merong nag-propose sa kanya ng isang kasal ng multi-millionaire. Maganda po kasi ang aking biyanan na nung kabataan pa niya, I think she's at 40 or something. Pero tinanggihan niya yon, dinecline niya. Ang katwiran niya, I cannot leave my family. Hindi ko pwedeng iwan ang aking mga anak. And my mother died as a saint. Sigurado po ako doon. Walang duda. She is a saint. Ang ating pong pinag-uusapan dito, not only the Antichrist, kundi yung mga suwail sa sanlibutan ito. Mga suwail sa loob ng iglesia. Mga suwail sa mga kabataan. Ito ay nag-warning din ng ating kapatid na si San Pablo. Tingnan po ninyo. Para hindi po nyo masabi na, ay, haka-haka lang niya yan. Tingnan po natin ang sinabi ni San Pablo. Ikalaw tumayo, Timoteo 3. 2 Timothy chapter 3. Tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ng mga huling araw. Mababatbat ng kahirapan ng mga huling araw. Kasama na po dyan ang mga sakit ng damdamin, paghihirap, suffering, whatever. Ang mga tao ay magiging makasarili. Wala na silang pakialam sa ibang tao kahit sariling mga gulang. Gahaman sila sa salapi. Oh, alam na natin ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang. Walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Naalala ko po yung kanta ng Freddy Aguilar. Alam po niyo yung kanta ni Freddy Aguilar, naging experience po niya yun sa kanyang mismong anak na babae. Isinumpa ng kanyang anak na babae na ito na hindi ko alam kung ano yung problema niya sa kanyang buhay, sa drugs, what o what. Hindi po natin alam pa. But ang kanyang sinabi ay ito, huwag na huwag ninyong hayaan ng aking ama ay lalapit sa aking kabaong kapag ako'y namatay na. Anong galit niya sa kanyang ama? Samantalang yung kanta na kinanta ni Freddy Aguilar ay sumikat sa buong mundo. Maging si Andy Williams ay kanyang kinanta ito. Ang mga Koreans, mga Japanese ay kanilang i-translate sa kanilang mga sariling wika. We know what is that songs. Nangisilang ng isang bata. Tuwang-tuwa yung mga magulang. Di malaman ang gagawin. Araw-araw, pag timpla ng dede, pag kiele-hele, hanggang sa dumating ang isang araw na ang batang ito'y naligaw. Nais niyang maging malaya. Ngunit anong nangyari sa kanya? Siya napariwara. Nalulong sa masamang bisyo. Kasama ng drugs, kasama na ang sex, kasama na lahat. Ma-realize niya ang kanyang kasalanan, siya nagbalik sa kanyang inaap. Humingi ng tawad. At ang sabi ng kanyang ina, anak, ba't ka nagkaganyan? I ask you something today. Katulad na sinabi ko kanina. My parents were already dead. But I asked their forgiveness sa lahat ng ginawa ko sa kanilang pangal. Lumapit na ba tayo sa ating mga magulang upang humingi sa kanila ng tawad?
O masyado pa rin malakas ang ating pride. Ayaw nating tanggapin na tayo nagkasala. Sabi po the verse 3 ng chapter 3 ng 2 Timothy, bukod dito magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas, at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang yan, sila'y magiging taksil, walang taros, walang kasiyahan, palalo at mahilig sa kalayawan sa halip na sa mga bagay ukol sa Diyos. Sila'y nagkukunwaring may pananampalataya, ngunit hindi naman ito makita sa buhay nila ang kapangyarihan nito. Hiwasan mo ang ganitong mga tao. Ang sabi ni San Pablo. Pero kung bisa yun, parang mahirap sabi mo. Sarili mong anak, sarili mong magulang, sarili mong kapatid, how can you do that? Pilit natin silang diyayakap. Kahit na masakit man ang masakit sa atin. Ang isa sa mga bagay na gusto kong basahin natin din, ang isa sa mga warning ng ating Panginoon sa isa sa kanyang mga iglesia, Ephesians chapter 2, verse 1 to 6. Lalampas man po tayo ng oras, pasensya na po sapagkat tayo po ay nagkaroon ng problema kanina. But we have to finish this. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo sa iglesia sa Efeso, isulat mo sa anghel ng iglesia sa Efeso. Ito ang pinasasabi ng may hawak na 7 bituin sa kanyang kanang kamay at lumalakad sa gitna ng 7 ilawang ginto. Ito po ay nasa Revelation chapter 2, verse 1. Nalalaman ko ang ginawa mo, ang iyong pagpapagal at pagtsatsaga. Alam kong namumuhi ka sa masasama. Sinusubok mo ang mga nagpapanggap ng mga apostol at napatunayan mong sila'y bulaan. Alam ko ring matyaga ka. Nagtiis ng maraming hirap alang-alang sa akin at hindi nanlupaypay. Ganda ng introduction ng Panginoon, di ba? Iano ko muna, itataas ka muna . Ngunit ito ang ipinagdaramdam ko sa iyo. Nalalamig ka na sa akin. Hindi mo na ako mahal tulad ng dati. Ayun. Una akong kumilala sa Panginoon, para kang may spring sa paa, masayang-masaya. Hindi nung nakita mo yung proseso, ganito pala magiging Kristiyano, ito pa yung daranasin niya, the cross, denying of self, following Jesus, everything in Jesus. Nanlupay-lupay ka na, nanlamig ka na. Yun ang pinagdaramdam ng Panginoon. Alalahanin mo dati mong kalagayan. Alalahanin mo yung dati mong kalagayan, yung unang pag-ibig mo sa akin. Pagsisiyan mo, taligdan ng iyong masasamang gawa at gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Nagbabasa ng Biblia, nagpapatugtog ng mga worship song, nag-hallelujah araw, sumasayaw ka pa kasama ng Panginoon na hindi nakikita ng iba. Galak na galak ka. Nanalangin ka. Lahat. Busy ka sa ministry. Alang-alang sa Panginoon. Kaya sabi niya, gawin mo muli ang mga ginagawa mo noong una. Pag hindi ka nagsisi, paririyan na to ako at aalisin ko sa kinalalagyan ang iyong ilawan. That I will remove the glory in you. Yan po yung ilawan. Ngunit ito naman ang napupuri ko sa iyo. Kinapupuutan mo rin tulad ko ang ginagawa ng mga Nicolaita. Kung may magdinig kayo, pandinig kayo, dinggin ninyo ang sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Sa magtatagumpay ay ibibigay ko ang karapatan kumain ng bunga ng punong kahoy
ng buhay na nasa halamanan ng Diyos. That's the right na ibibigay Diyos sa atin to enjoy the fruit of life. Pero tinignan ko dito, and I want to emphasize dito, yung pong Nicolaitans. Kasi mo po naraming nagtatanong, who are these Nicolaitans? Ano po? Nicolaitans, tinignan ko rin po ito sa Google. Sino ba talaga itong mga Nicolaitans na ito? Ang sabi dito, origins of the theories of the Nicolaitans. Ano po? Ito isang grupo. Ano po? Mamaya po babanggitin kung sino po yung nagpasimula niyan. Origin of the theories of the Nicolaitans. Ito po yung kanilang turo. They advocated for a licentious or anti-monian lifestyle. Babasahin po natin mamaya yung ang kapaliwanagan doon. Arguing, sabi dito, that grace allowed believers to engage in sexual immorality. Yung po pala yung mga Nicolaitans, kaya kinasusok naman ng ating Panginoon. At ang iglesia sa Efeso ay kinasusok naman din ang mga ganitong mga grupo. Ang sabi po dito, followers of Nicholas of Antioch. Ito na po siya. Nicholas of Antioch, one of the 7 original deacons in Acts 6:5, who possibly departed from the faith and initiated heresy in the early Christian church. In the book of Acts 6, dito nagpasimula ang mga Nicolaitans na ito. This probably in the 30th or 33 AD. 37 AD. Doon nagpasimula ito. Na kanilang itinuturo na sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, pinapahintulot ang mga tao na mag-engage sa sexual immorality. Antimonians means anti-law and introduce individuals who believe that Christians are freed by grace from the obligation to observe any moral and civil law. Kaya pala galit na galit ang ating Panginoon sa mga Nicolaitans na ito, na unang mga Kristiyano na tumalikod at nagturo ng ibang katuruan. Ito'y tanda pa rin ng pagiging suwail, kaya kinasusukluman ng ating Panginoon Kristo. So nakikita po natin ngayon. Sino po yung suwail na sinasabi ng ating binasa kanina sa Thessalonians? Sa anumang paraan, huwag kayong mapadadaya kanino man sa ang araw ng Panginoon na hindi darating hanggang di nagaganap ang huling paghihimagsik laban sa Diyos. A rebellion against God and His Word ang mangyayari. Hindi lamang po ang antikristino ito, kundi sa maraming mga Kristiyano at hindi Kristiyano. They will rebel against God and His Word. And this generation will rebel against their parents. Nakikita natin yan ngayon. Huwag na po tayo magpakalayo-layo. At ang paglitaw ng suwail. Ano po ang kahinatnan ng paglitaw ng suwail? Kasama ng kanyang mga alagad na mga suwail din. Ang itinalaga sa walang hanggang katapusang kaparusahan. Itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. And this suwail
The Antichrist. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipinalalagay ng banal. Itataas niya ang kanyang sarili, papasok siya sa templo ng Diyos, uupo roon at ipahayag na siya ay Diyos. Sabi po ni, I think it's St. James, the spirit of the Antichrist is gumagalaw na ngayon. Kakalabanin nila ang iba't ibang mga relihiyon. Tataas nila ang kanilang sarili. We are the first, we are the true, we are the real church. Ang dami nga dakay dito sa Pilipinas. Kami lang ang ligtas, kami lang ang totoo. These are the spirit of the Antichrist. Kakalabanin niya lahat ng sinasamba ng tao at ipalalagay na banal. Itataas niya ang kanyang sarili. Tataas niya ang kanyang sarili. Alam natin ang sinasabi ng Panginoon. Siya nagtataas ng kanyang sarili ay babagsak. Ngunit siya na nagpapakababa at nagpapakumbaba ang siya itataas. Ang siyang itataas. Ang sabi dito, lampasan na po natin yung marami pa nito. Yung pong sinabi kanina na kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba ng tao at ipalagay na banal. Tataas niya ang kanyang sarili at papasok siya sa templo ng Diyos. Upuro na ipahayag na siya ay Diyos. Yun po ay nakasulat sa lumang tipan ng Daniel chapter 9 verse 27. At yun rin po ay binanggit ng ating Panginoon, Mateo 24:15. Doon sa verse 10 at gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak. Sa mga mapapahamak. Mga taong maliligtas sana kung kanilang tinanggap at tinibig ang katotohanan. Sapagkat hindi nila tinanggap ang katotohanan, ipinaubaya na ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at papaniwalain sa kasinungalingan upang maparusahan ng lahat ng pumili sa kasamaan sa halip na tumanggap ng katotohanan. Iyon po ang sabi ni San Pablo. Salamat sa Panginoon sapagkat tayo po'y winawarningan ng Panginoon even in the last days. On these last days, mahal niya tayo. Mahal niya tayo. At yun po ang sinabi ni San Pedro na ating babasahin na pinakahuli-hulihan. 2 Peter chapter 3 verse 10 to 15. Ito ay patungkol po sa pagdating ng ating Panginoong Kristo. Ano po? Pinag-usapan po dito what is the difference between 1,000 years and 1 year. Wala po. Sa Panginoon, ang 1,000 taon ay isang araw lang sa Kanya at ang isang araw ay 1,000 taon sa Kanya. So there's no time limit. Ano po? Sa verse 10, ang sabi po ng 2 Peter chapter 3, verse 10, ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparang na may nakapangingilabot na ugong. Ano po? Matutupok ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italagan na ninyo sa Kanya ang inyong sarili, at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos, magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating ng araw na yon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Ano po? Kaya nga mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan, walang dungis at
kapintasan. Alalahanin ninyo, kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Amen. Upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yes, Lord. Hanggang ngayon po, nagtitimpi pa rin siya. Nagtitimpi pa rin siya. Nakikita niya ang ating pagiging rebelde. Thank you, Lord. Nakikita niya ang ating pagiging suwail sa kanyang salita, sa ating mga magulang. Nakikita niya. And yet, hold. Yun po ang makikita natin sa kanya. Hold. Hold. Sa digmaan po ganon. Yung pinakakapitan, kapag meron silang plano, kapag sumasalakay ang kanilang mga kalaban, meron po silang plano. And then the captain and the general will say, hold! Hold! Until the time. Go! And that's it. Hallelujah. Hanggang ngayon, nag-hold pa rin po ang Panginoon sa atin. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na magsisi. Humingi ng tawad sa ating mga ginagawa sa ating buhay. God is so merciful, Amen. Yes. full of grace. Thank you, Jesus. Pero wag po nating hayaan na yun ay lumampas sa atin. Amen. Wag nating yun ay lumampas sa atin. Wag po tayong manatiling suwain sa harapan ng Diyos. Sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Amen. Magbago po tayo. Amen. Tayo lahat ay imong manalangin. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dinadakila ka namin, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig. Naipahayag po, Panginoon, ang mga ibinigay mong pananalita sa amin, ang mga nasulat. Wala kayong pinahintulot na malampasan o makaligtaan. Sapagkat kailangan itong marinig namin lahat. Ipaunawa mo sa amin, O Banal na Espiritu, ang lahat ng ito. Bigyan mo kami ng lakas ng loob na pasakop sa lahat ng ito. Lalo na sa mga salita at bilin ng aming Panginoon sa Kristo. Huwag mo nga hayaan na magkaroon ng rebellion sa puso ng mga tao dahil sa mga salitang ito namin pinag-aralan. Kundi magkaroon ng pagpapakumbaba at pagsuko sa iyo. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y hayag namin sa lahat ng mga tao, lalo na po sa mga kabataan, na ngayon ay dinadaya ni Satanas sa iba't ibang kaparaanan. Ang kasalanan, kalaswaan ng salibutan. Tulungan mo po ang mga kabataan na ito, Panginoon, sa mga oras na ito. Kung sila'y gumagawa ng ganun mga bagay, tulungan mo silang bumangon. At alisin ang mga bagay na ito sa kanilang mga buhay. For we know, sa aming pinag-aralan na ito, ang mga suway ay tinakda na sa walang hanggang kaparusahan. So we pray for our children. We pray for the church. We pray for all those people who are saying they are Christians. Yes, Lord. Nawa, Panginoon, ang mga salita na lang ito, Panginoon, ay huwag maging kakatulan sa kanilang mga buhay. Kundi tumayo, Panginoon, bilang tunay na mga anak ng Diyos at handang magpasako sa Diyos Ama tulad ng aming Panginoon Kristo. Salamat po, Ama, sa araw na ito na minsan pa binigyan mo kami ng warning. Maaring ito'y pagtutuwid, but still, it is your love. Yes, Lord. It is your love. It is your love. So sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, Amang Diyos, sigawad mo po sa amin ang iyong banal na bendisyon. Ang iyong kabutihan, yung pag-ibig, ang siyang patuloy na umapaw sa aming mga puso. Yes, Upang ipadama namin ito sa aming kapwa, sa aming mga magulang, sa aming mga kapatid, sa aming Panginoon Kristo, sa aming mga kamag-anak,
ay hayag namin ang katotohanan ito sa kanila upang madama na nila ang iyong pag-ibig. Yes, Lord. At ang iyong biyaya, aming Panginoon Kristo, ang siyang patuloy na gumanap sa aming mga buhay upang maganap namin ang kalooban ng Ama tulad mo na naganap mo ang kalooban ng Ama. At hayaan mo ang iyong banal na Espiritu, siyang malayang kumilos sa amin, sa aming mga buhay hanggang sa pagdating ng aming Panginoon Kristo. Sa lahat pong ito, Ama, sa iyo po namin binibigay lahat ng karangalan, kapurihan, kapasalamatan sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoon Kristo. Amen. 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 God bless you po and thank you po sa inyong pagtsatsaga. God keeps you. Amen.